Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw buhay. Ito po yung ating part 2 na magatang Fearless Christian. Ito po yung karugtong kasi hindi po kasya doon sa una. At hindi po lingid sa inyo, ginamit natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Pagdating sa Joshua chapter 1, 6, 7, 9 hanggang 18, 4 times pong inulit yung katagang magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Kaya pinamagatan nating The Fearless Christian. Dangan nga lamang nakakalungkot dahil ang tapang ngayon na nakikita natin sa mga tao sa mundong ito ay mali at salungat. Instead na gamitin ang tapang sa tama, ay nagagamit sa mali. For example, maraming tao matapang sa Facebook. Kitang-kita nyo ang tapang kahit sa Facebook, nakikipag-away, matapang sa Facebook. Meron panahon ng eleksyon, makikipagpatayan sa kanilang mga manok na ikinakandidato nila, matatapang. Meron namang matapang sa barkada, matapang sa bisyo. Meron namang matapang pagdating sa paninira. Merong matapang pagdating sa chismis kahit wala namang ebidensya, basta may maikwento lang. So iba't ibang uri ng tapang na wala sa lugar. Merong matapang sa sugal, kahit na matalo't wala nang kainin ng pamilya, basta na-addict sa sugal. Merong matapang sa pagsuway sa magulang. Merong matapang sa pagsagot sa nakatatanda sa kanya. Matapang manggulo, matapang magmura, matapang mangutang, pero takot magbayad. Ano pa? Matapang sa basagulo. So, iba't ibang uri ng tapang. Alam nyo, ilang beses ako nakakapanood sa television, mga road rage, mga away sa kalansangan, kalsada, tatapang. Pero maling tapang. Pero pagdating sa Diyos, maraming tao ay instead na maging mas matapang para sa Diyos, takot. Ikinahihiya ang Diyos, naduduwag, parang ang lahat ng patungkol sa Diyos ay boring, walang kwenta, katatawanan lang. Yan po ang mundo natin ngayon. Ngayon itong Fearless Christian, tandaan po ninyo, si Elijah mismo, nakalaban niya ang 450 prophets of Baal, nasa 1 Kings 18:22, hindi niya inurungan. Maraming lingkod ng Diyos sa Old Testament, mga mandirigma eh. Can you imagine, nag-iisa si Elijah kalaban 450 prophets of Baal at hindi siya pinabayaan ng Diyos. At hindi siya nagapi, nagtagumpay siya. Makikita sa 1 Kings 18:22. The Fearless Christian. Makikita nyo sa Bible si Gideon na ang kanyang mga sundalo lang ay 300. Nabawasan po kasi na nabawasan yun hanggang 300 ang natira. Ang kalaban nila ay 135,000 na Midianite army. Pero hindi po siya natakot. Nasa Judges chapter 8 verse 10. Fearless Christian. Si David hindi natakot kahit pastol lang ng tupa na lumaban kay Goliath at ipagtanggol ang buong Israelite. At ang sabi pa niya dun sa kay Goliath, sino tong hindi tuli na Pilisteyong ito? So in short, alam naman natin, nagtagumpay si David kay Goliath. The Fearless Christian. Mga kapatid, especially sa mga mananampalataya, hindi tayo binigyan ng Diyos ng katakutan. Ang binigay sa atin ay kapangyarihan, pag-ibig, kahusayan. Kung merong isang pinakatamang takot ay yung takot sa Diyos. Yun po. Yung iba mananampalataya na takot mag-share ng Word of God. Yung iba mananampalataya na takot mag-soul winning. Yung iba mananampalataya na takot makitang humahawak sila ng Biblia. Ni sa Facebook takot mag-post ng mga
mga Bible verse o patungkol sa mga Kristiyano na mga post, nahihiya, natatakot. So nakakalungkot po. So sana maintindihan natin yan. Magko-closing ako doon sa sinabi ni Pastor Rick Warren. Ang sabi ni Pastor Rick Warren ay ganito, fear is a self-imposed prison that will keep you from becoming what God intends for you to be. You must move against it with the weapons of faith and love. So, yun po ang sabi, pagka ikaw ay laging natatakot at mali yung mga takot mo at yung tapang mo mali, yung fear na yan ay nagiging self-imposed prison, kinukulong mo sarili mo, hindi ka mag-e-explore. So, sana po kinapulutan nyo ng aral. Muli, hanggang dito na lamang po ako. Basta tandaan nyo, realize that God is with you. God is with us. Hold on unto the promise of God. Pwede tayong manalangin at magtiwala sa Diyos ng lubusan. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.